Hello guys, welcome to the channel. In today's episode, itetest natin itong Zoom F3 Field Recorder. Welcome back guys. So today, itetest natin itong F3 Zoom Recorder kung okay ba siya. Actually, ito yung first recorder ko, no? Kasi usually nagamit na ako ng mga katulad ng ginagamit ng mic ngayon, and then sa camera built-in. But I think pag tumatagal talaga, meron tayong mga nagiging podcast, recording, mga interviews, kailangan natin ng medyo high quality. So, binili natin to. But today, i-explain muna natin, itong Zoom F3 Field Recorder, talagang medyo handy siya. Maliit siya, and then kita nyo naman, mas malaki pa yung palad ko dito. So, ayan siya. Tetest natin ngayon para hindi na tayo tumungal. Actually, meron tong 2AA battery, rechargeable battery, meron yan. So ito, kakabit natin. Meron tayong mic dito na Rode NTG2. Okay, so lagyan natin to, and then as long as explain natin kung ano yung mga naandito. Okay, so ito, meron tong on and off dito. Ito, makita nyo, may on and off. Pupus nyo lang yan. Pag nag-lead, ano na yan, ayan, bukas na siya. So ayan, kumukuha na siya ng signal. Pero hindi pa tayo nagre-record. Siguro i-record na natin. So first, explain muna natin, i-record na natin, and then pakikinggan nyo na lang. Ito yung maririnig nyo ngayon. So ayan, nagre-record na siya. Ayan yung atin raw audio dito sa Zoom F3. Kung makikita nyo, meron siya ditong play, pause, stop, menu, ayan, meron siya dyan. And then ito siya, ito yung recording. Pag pull up mo, recording, and then pag i-pull down mo, may hold. So I don't know kung bakit may hold. Ba't ka magre-record na mag-hold ka? But that is the thing, no? Mag-hold yan. And then tingnan natin yung menu. Habang nagre-record siya, siguro pwede, ayan, meron siya mga finders. Okay. Pakikita nga pala natin. Itong pala, kung makikita nyo yung signal, meron siyang, makikita nyo, times 32. Parang yun yung kanyang lakas. And the good thing is, ito yung 32-bit float. So, nakakapag-adjust siya. Kung meron siya mga bit na makukuha, mag-a-adjust siya. So, sabi nga nung mga expert dito, no matter kung gaano kaliit yan, pero makikita nyo, pwede nyo itaas yan. So makikita nyo, X32, bago ipa-plus nyo, kita nyo, lumalakas siya, di ba? Pero hindi nyo na kailangan daw gamitin yan. Ito, 138, medyo malakas yung ginagamit ko, siguro 164, okay na yan. So, yan, kung napapasin nyo, siguro nabago yung sounds niya, no? So, here sa menu, meron siyang finder, ayan, down, recording. Pag in-enter nyo yan, nagre-recording kasi siya, no? Hindi natin siya makaano. Pero, ililipat muna natin. Patayin muna natin. So, yan, ang narinig nyo ngayon. So, ang narinig nyo, yung Rode. So, here, dito sa menu, sa recording, pag in-enter nyo yan, ayan siya, may record fail, sample rate, file format, so stereo o mono, pwede nyo gawin yan. Okay, and then ProRes recorder. Itong ProRes recorder guys, ito yung mga may 6 seconds kasi nakalagay dyan. Okay, ito yung kahit na pinindot nyo ngayon at this point, mare-record niya yung prior 6 seconds before na pinindot nyo. So, means to say, once na binuksan nyo to, nakikinig talaga siya. Okay? So, yan yun. Pero mas magandang gamitin natin to kasi minsan nalilimutan natin. At saka yung record talaga, minsan, di ba, biglaan, hindi natin napindot. So, magandang gamitin yan. So, here, sounds marker, record counter, meron din yan. And lapse time, remaining time,
Okay, output, meron din yan itong output, alert, level line, USB audio, PC to Mac, ayan, tablet. Pwede itong ikabit nyo guys ha, pwede nyo ikabit sa computer directly. Itong transfer, pwede rin to no, directly, pwede nyo i-transfer siya sa laptop nyo no, using the Type-C. Okay? Language, yan yung unang pag nabuksan nyo yan, power. Ito guys, ito yung power na sinasabi natin. Battery type. Okay? Pag in-enter nyo yan, meron siyang tatlo. Alkaline, Nights, FH, at lithium. Now, ito meron tong battery. Dalawang NiHMH. So, yun na naka-advertise. So, that yung kita nyo may dalawa siyang bar doon. Ibig sabihin, yun na lang natitirang remaining yung power ng battery ko. Pero you have to check kung anong klaseng battery yung gamit nyo. Kasi kung ilalagay nyo siya sa alkaline, so yung kanyang monitoring power, hindi siya magiging accurate. Kailangan kung ano yung brand o anong klaseng battery yung ginagamit nyo. And good thing here, kung makikita nyo, meron siyang pwede siyang gamitan ng power bank. Katulad nito. Tulad nitong power bank na to, pwede siyang gamitin dito. Meron ako isang nakitang nag-vlog na kapag daw ginamit yung power bank, mai-interrupt daw to. Hindi daw siya tutuloy-tuloy recording, may stop. Ngayon, titingnan natin. Sa battery tayo, babak tayo. So, ayan, re-record natin. Ayan. So, today, ayan, nagre-record na siya. So, lalagyan natin siya ng power bank kung magtutuloy-tuloy siya o mag-i-stop. Okay? Kung halimbawa, mauubos na yung battery mo and then the recording is still going on, sabi, hindi aabot, so, mawawala kapag magpapalit ka pa. Pero pag papasukan mo ng dito, yan, ito yung Type-C. Pag yan ang lalagyan natin, titingnan natin kung mai-interrupt. Okay? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, wala naman na interrupt, no? And then, nawala na yung indicator doon kung ilan ang ating power remaining. So, yung power bank, sa power bank nyo na lang titingnan. So, ngayon, tatanggalin ulit natin. Titingnan natin kung magre-retain siya sa power ng battery. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ayan. Kita nyo naman, parang hindi naman siya nag-interrupt. So, continue siya. Yun ang kagandahan nito. Makikita nyo na kung maubos na, may power bank kayo, pwede. Okay, tingnan natin itong mga gamit dito. Ito yung SD card. Itong micro SD card, guys, tingnan nyo yung kanilang website. Yung kanilang, kung bumili kayo, meron silang mga manual doon kung ano ang mga compatible card na pwede nyo gamitin. Okay, itong Type-C yan, pwede natin for transfer and send, then pang ano rin to, pang charge, no, during the recording. Okay, so menu, and then ayan, ito yung guys, ito yung power button. Guys, ito yung sa Bluetooth connection. Kaya lang wala pa to, parang nakaabang lang to. Bibili ka separately. Okay? So, bibili ka separately para maano mo siya sa Bluetooth at ma-connect mo siya sa mobile. Okay? So, yan. At this point, ang narinig yung sound sa itong ating F3. Here, meron siyang line out, headphone, volume. Ito guys, ang maganda rin nito, kung makita nyo, dalawa lang tong XLR. So, hindi siya yung pwede na pang, maganda sana to kung 2-in-1, no? Yung XLR and then yung 1/4 inch na jack, no? And pwede rin naman to, itong line out, dito nyo ilagay kung meron kayong mga wireless, katulad ng Rode, ilalagay nyo siya dito. So, parang 3. Magiging 3 yung kanyang recording. Nakadirekta sa isang camera. Although, pag pumasok kayo dito na hindi nyo makukuha yung 32-bit float. Ang makukuha nyo yung kung ano yung wireless recorder nyo, which is minsan 24 lang yon. Okay?
So, ayan yung ating... Tsaka guys, napansin nyo, no, meron tong parang nakaano na, inilagay ko na kasi to para dito ko siya sasabit o kung nagre-record man ako. And ito, natatanggal kasi to. Pag natanggal nyo to, may screw yan, binalik ko lang. So, yan. So, ito yung ating battery. Yan. Ang ano ko lang dito, parang medyo mahuna yung takip, no? Medyo manipis siya. Kaya ingat kayo dito sa takip. But still, no? Napaka-handly at saka mukhang matibay naman siya at saka magaganda yung review na nakita ko dito. And one thing more, no? Kung gusto niyo bumili ito, meron tayong affiliate link dyan sa description. So, pag bumili kayo niyan, meron tayong konting kinikita dyan, okay? So guys, ayan yung ating video regarding dito sa FX3 field recorder. What do you think? And of course guys, don't forget to subscribe and see you in the next video.